God of War ay isa sa pinakamagagandang video game series. At syempre, sa pangalan pa lang na yon, alam mong marami talagang mga Diyos na kailangang labanan. May ilan na mahina, may ilan na mas makapangyarihan. Isang bagay ang sigurado, ayaw nilang makaharap si Kratos. Siguradong kamatayan yon. May ilan talaga sa kanila na nagbigay ng matinding laban kay Kratos. Tatalakay natin gayon ang lahat ng Diyos sa God of War. Mga Diyos ng Griego at Norse na hinarap ni Kratos, at iraranggo natin sila mula pinakamahina hanggang pinakamalakas. Tara, simulan na. Bago magsimula, mag-subscribe na at i-on ang notifications. 20% lang sa inyo ang nakasubscribe, kaya pindutin na ang subscribe button. Malaking tulong ito sa amin. At syempre, makakapanood ka pa ng mga astig na video araw-araw. At kung nakasubscribe ka na, ikaw na talaga ang the best, ang galing mo. Simulan na natin ito. Si Atreus ay anak ni Kratos. Nakalaan na siyang magpapabagsak sa buong Asgard balang araw. Sa ngayon, isa pa lang siyang bata. May matitindi siyang kakayahan at magaling sa pana. Pero di pa siya kasing galing ng ibang Diyos na nakita natin. Ang Diyos ng kaalaman at karunungan, si Mimir ay dating tagapaglingkod ni Odin. Pero matapos maniwala si Odin na siya ay pinagtaksilan, ikinulong niya si Mimir sa loob ng puno habang buhay, hanggang dumating si Kratos at pinagutan siya ng ulo. Ginagamit si Mimir na parang Alexa para sagutin lahat ng tanong niya. Si Prometheus ay isa pang taong ikinulong ng mga Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, tinalian siya ni Zeus at araw-araw ay pinapakain ng agila ang kanyang atay na muling tumutubo. Winalaya siya ni Kratos at napakamatay si Prometheus. Maaring hindi Diyos si Perseus, pero tiyak may mga makapangyariang sandata siya na parang sa Diyos. Kayang maglaho sa paningin, magpabagal ng oras at maglabas ng nakakasilaw na liwanag. Pero sa huli, isa lang siyang mahusay na mandirigma na may mga gamit na lampas sa antas niya. At halata naman, si Aphrodite ang diyosa ng pag-ibig. Ang nakita lang naming ginawa niya ay subukang akitin si Kratos at iligtas ang sarili niya. Si Eos ay kapatid ni Helios, kaya masasabi nating may bahagi rin siya ng kapangyarihan nito na kumukontrol sa ilang aspeto ng araw. Pero matapos patayin ni Kratos si Helios, maaari nating ipagpalagay na unti-unti na rin siyang naglaho sa pag-iiral. Sa mitolohiyang Griego, si Hera ang asawa ni Zeus, ang reyna ng Olympus, at dapat ay kapantay ni Zeus. Pero sa laro, hindi niya naabot ang ganong lakas at napatay lang siya sa simpleng bali ng leeg. Si Hephaestus ang dakilang panday ng mga Diyos na kayang gumawa ng kamanghamanghang mga sandata at halos kahit ano mula sa wala. Kahit makapangyarihan siyang Diyos, hindi siya lalaban. Kaya naman mababa lang siya sa ranggo. Si Tis ay isa pang malamat na bayani ng Gresya at kung nasa kasikatan pa siya, baka mas mataas pa siya sa listahan. Pero nagawa pa rin niyang labanan si Kratos ng matindi. Inawag pa niya ang mga Minotauro para tumulong sa laban. Si Modi ay anak ni Thor at orihinal na isa siya sa mga kakaunti na dapat sana'y makakaligtas sa Ragnarok. Pero binago yon ni Kratos at Atreus. Si Modi ay pinatay ni Atreus, namatay siya sa kamay ng bata. Si Magni ay isa pang anak ni Thor, kalahating kapatid ni Modi. At muli, dapat sana ay nabuhay matapos ang Ragnarok at siya pa nga sana ang magmamana ng Mjolnir. Sinira iyon ni Kratos nang ibaon niya ang palakol sa ulo ni Magni. Ang tatlong Furies, sina Megara, Tisiphone at Electo, ay mga diyosa ng selos, pagpatay at galit at talagang malalakas sila. Si Megara ay may galamay ng gagamba sa likod at kayang magpatawag ng parasite na kumakain ng laman. Si Tisiphone ang ilusyonist ng grupo, habang si Electo ay kayang magbago ng anyo at maging dambuhalang sea kraken sa di malamang dahilan. Ang asawa ni Hades, si Persephone, ay technical na reyna ng underworld, ngunit hindi siya kasing makapangyarihan ng kanyang asawa. At ang laban ni Kratos laban sa kanya ay medyo mahina kumpara sa iba pang mga laban ng Diyos laban sa Diyos na nakikita natin. Sa lahat ng anak ni Zeus, si Hercules ang tiyak na pinakamakapangyarihan. Natapos na niya ang kanyang 12 pagsubok
At parang Hulk siya doon, sobrang laki talaga. Kahit nakipagsabayan siya kay Kratos, hindi rin naging maganda ang kinahinatnan niya. Ang mga Valkyrie ay nakatagdang gumabay sa mga bumagsak na mandirigma papuntang Valhalla at kinailangan labanan ni Kratos ang bawat isa sa kanila para mapalaya sila mula sa mga pisikal na anyong isinumpa sa kanila ni Odin. At masasabi ko sa iyo, bawat laban ay sobrang hirap talaga. Si Helios ang Titan, na Diyos ng araw at isa siya sa pinakamalalakas na Diyos. Literal na siya mismo ang araw. Kahit sa mahina niyang kalagayan, binibigyan pa rin niya si Kratos ng matinding laban. Nagawang labanan ni Perseus si Helios, na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis na natalo ni Kratos si Perseus. Pagkatapos noon, inatake ni Kratos si Perseus at itinulak siya pababa ng bundok. Napakabilis ni Hermes sa puntong hindi man lang siya matamaan ni Kratos kahit isang beses. Pero naging mayabang at arugante si Hermes. Pinabayaan ang depensa at inubos ang oras sa pagbibiro. Doon nabigyan ng tsansa si Kratos na mahuli siya. Si Freya ang reyna ng mga Valkyrie, asawa ni Odin at napakalakas niya. Binigyan ni Freya ng mahika si Baldur para hindi makaramdam ng sakit sa loob ng siglo. Hindi siya natakot kay Kratos at ipinangakong ipaparanas dito ang lahat ng sakit na maiisip. Si Atlas, ang pinakamalakas na Titan sa lahat, pinilit siyang buhatin ng buong kosmos sa kanyang likod. Siya ang haligi ng mundo. Pero nagawa pa rin siyang pigilan ni Kratos. Malaking papuri yun kay Kratos. Si Gaia ang inang daigdig, Diyosa ng buhay, isa sa pinakamalalakas na primordial. Pero sa huli, si Gaia ay nauwi lang sa pagiging isang malaking gumagalaw na tipak ng bato sa laban. Sa maraming paraan, si Athena lang talaga ang isa sa mga Diyos na kaya makipagsabayan kay Zeus sa talino at kapangyarihan. Siya rin ang nag-iisang nakaligtas sa galit ni Kratos. Umalik bilang espiritu matapos mamatay at sinundan pa siya hanggang sa Norse na mundo. Si Kronos ang hari ng mga Titan, ama ni Zeus, Poseidon at Hades. Matapos matalo ng mga Diyos, napilitan siyang maglakbay ng walang hanggan sa disyerto ng mga nawawalang kaluluwa, pasa ng templo ni Pandora sa likod. Siyempre, hanggang sa makasalubong niya si Kratos at pinatay siya ni Kratos. Kahit na mukhang mahina at payat si Baldur, parang kakaibang adik, isa siya sa pinakamalalakas na Diyos na hinarap ni Kratos. Hindi siya nakakaramdam ng kahit ano. Sakit, pagod, pati emosyon. At kaya sana niyan talunin sina Kratos at Atreus kung lumaban siya ng may diskarte at talino. At hindi lang puro galit at puot ang pinairal niya. Inarap ni Kratos ang pinakamalupit na laban mula sa Diyos ng mga dagat, naging dambuhalang halimaw sa dagat, at ginamit lahat ng kapangyarihan niya sa ilalim ng tubig. Kung tutuusin, may saysay naman talaga dahil siya ang Diyos ng dagat. Si Hades ay isang baluktot at masokistang Diyos. Siya ang namumuno sa kaharian ng mga patay, na lugar ng pagpapahirap sa mga kaluluwa. Binabaliwala at kinamumuhian siya ng iba, pati asawa niya, hindi siya mahal. At maaring dahil doon, kaya niya nabibigyan ng matinding laban si Kratos. Ibig kong sabihin, halos di siya mapatay. Baka hindi mo inasahan na si Ares ay nasa mataas na pwesto sa listahan. Pero siya lang ang Diyos na nagbigay kay Kratos ng matinding laban. At kahit papaano, ay natalo pa niya si Kratos, bukod kay Zeus. Oo, mas mahina pa noon si Kratos, pero isa yon sa pinakamahirap na laban na naranasan niya. Sinira rin nila ang buong Athens sa laban na yon. Dahil sa lakas ni Thor, natatakot ang mga tao banggitin ang pangalan niya. Maaring kasing lakas na kay Zeus ang kapangyarihan niya sa kidlat. Hindi pa talaga natin siya nakitang lumaban. Pero siguradong isa siyang halimaw at mandirikma. Eksaktong hamon na gusto ni Kratos. Si Thanatos ang unang Diyos ng kamatayan, mas nauna pa kay Zeus mismo. Mas magaling at mas makapangyarihan siya kaysa kay Hades. Kaya niya ikulong ang kahit sino magpakailanman. Kaya niya magbago ng anyo bilang dambuhalang halimaw at kontrolin ang mga kalapit na katawan. Ang hari ng Olympus, si Zeus,
ang Diyos na nagbigay ng pinakamaraming problema kay Kratos. Ibig kong sabihin, umabot ng 3 laro bago napatay ni Kratos ang bawat Diyos o demigod sa kanyang landas at tuluyang tinalo si Zeus. Alagang walang kapantay si Zeus. Siyang pinakamahusay sa lahat ng Diyos. Pero alam mo na kung sino ang magiging number 1. Siyempre, si Kratos yon. Kahit sino pang humarang sa kanya, kahit pa sila ang pinakamakapangyariang Diyos o pinakamataas sa lahat, nagawa pa rin talunin ni Kratos silang lahat. Hindi pa natatalo si Kratos at mananatili siyang walang talo. Mag-isa niyang pinabagsak ang templo ni Pandora. Ang mga kapatid ng Tadana, ang Valkyrie, buong bundok Olympus, at ngayon ay nakatutok na siya sa Asgard. Hindi mapipigilan si Kratos, kaya mahal natin siya.